Kamusta ba ang unang 1,000 kilometers natin sa Super Duke? Ito mga 790. Pogi ano? Ay! Naked bike. Salong-salo lahat ng hangin. Yung power niya tamang-tama lang sa... Actually hindi tamang-tama, wild na nakaka-enjoy. Ako gusto ko kasi sa motor yung tipong pagparating ka, mapapatanong sila, "Uy, ano yun? Ano yung motor na yun? Motor ba yun? Helicopter o grass cutter?" It's a Brokey Storky here, and again we are back with another video. Hindi ko nahihiya ako magpa-start ng motor. Ang ingay kasi ng motor ko. Parang sa akin lang yung tahimik, ay sa akin lang yung maingay ng motor, kaya nakakahiya mag-start eh. Hey, thank you brother, thank you. Tara, tara. Ayan o, shoutout, ingat, ingat. Dito na tayo mag-start kasi nakakahiya. Puro tahimik yung mga katabi kong motor doon, baka magambala sila. Naka-rain mode tayo kanina, tanggalin na natin. Sport mode na, sport mode. Sport mode na. Sport na. Oh yeah. Si Funky lang, wait lang. Uy Funky, tagal mo. Let's go. Kala ko na eh. Ganda talaga ng Norden, no? Tama ba? Norden 901. Diba? Kinakalawang. Ano yan? Ba't kinakalawang to? Tara. Tara. Thank you bro. Yan talaga. Kaya ko rin ba yun? Ah! Slippery when wet. Ito kasi yung mga manudulas, mga brokies, yung konting basa lang, tapos may halong putik. Sarap niyan. May truck, may truck. Let's go. Pa-install lang tayo RFID sa Calax, tapos uwi na. Yun lang. Kasya ka, Bangki? May kotse, may kotse. Banking boy oh. Higa mo.
go sa go. Ito mga 790. Pogi ano? Naked bike. Salong-salo lahat ng hangin. Papunta kami dito mga brogues, grabe lakas ng ulan. Naligo talaga kami. Sa KTM, sa totoo lang, ang ganda ng line-up nila mga brogues. Kasi lalo na sa naked bike, may 790 sila, may 890. Sa adventure bike, ang dami mo ring option. From 390, 790, may 890 rin sila. May 1290 rin, diba? Kompleto boy. Depende na lang kung anong matitripal mo. Tsaka sa budget mo syempre. Puta, wala akong ano boy. Wala akong 1,000 yun nandito sa akin. Meron ka parya dyan. Sabihin mo, babayaran mo ako. Bayaran mo yung nasa likod ka mo. Uy, gago, saan ba? Ina mo, muntik ako umilalim. Kala ko dito, baliw ka. NK 800. Ano 800 NK ba? X Super Duke 1290. Actually 1290 Super Duke R2 eh, diba? Yun yung tamang basa sa kanya. Ay, may cash pala eh. Ay, bye, install ako dito. Wait lang. Papa-install ako, tigil ka sa gilid. Oy, dito ako, papa-install ako ah. Fangs, saan ka? Langin nun, dumi ng motor. Pa-install lang tayo mga brokies. Ba yung quad lock ko, kinakalawang yung ano, ba't ganun? Hindi naman dapat kinakalawang to. I am done. Naka-exit ka na ba? Naka-install na tayo ng RFID mga brokies. Yes sir, wala na tayong problema. Ba't parang magkamukha yung ano, Easy Trip tsaka ano, parang parehong pareho. Let's go. Yun daw 790. So mga brokies, tayo magkwentuhan ano. Kung mapapansin nyo, ang tinatakbo na ng ating Super Duke 1290 ay 1,048. So how's the experience?
Kamusta ba ang unang 1,000 kilometers natin sa Super Duke? So sa mga hindi pa nakakaalam mga brokies, itong Super Duke 1290R natin is nabili natin siya ng brand new. It's a 2016 model pero hindi pa siya na-activate as in brand new unit. So kamusta ba siya? Well, for me, so far so good, diba? Na-enjoy natin siya, yung power niya tamang-tama lang sa, actually hindi tamang-tama, wild, na nakaka-enjoy. Na every time pag ito ginagamit ko, lalo na pag naka sports mode, sports ba? Sport? Ko alam. Ano siya? Parang grabe yung adrenaline rush ba? Nakaka-enjoy. Yung tipong hihingalin ka mga brokies pagkatas mo siyang gamitin, hindi dahil mabigat siya or kung ano man. Kasi grabe yung ano, yung power niya. As in, nakaka-enjoy. Talagang wild. Wild. Ito lang, just watch the walk around video that I've uploaded para makita nyo kung ano yung mga pinalitan natin dito. Pero yung exhaust kasing kinabit natin dito mga brokies, SC project na CRT. Medyo malaki yung ano, malaki yung butas, malaki yung elbow. Ano siya na masyadong ano siya, masyadong malaki. Nangyayari lang sa akin talaga minsan namatayan ako kasi kumbaga hindi siya nakatono ba. Kailangan ko pang i-reflash. So parang nangyayari, nawawalan siya ng dulo. So yung mid tsaka yung unang pasok ng power malakas, pero gapang na pagdating sa dulo, which is technically kasalanan ko pa rin kasi nga nilagay natin exhaust tapos hindi pa siya nakatono eh. So yun yung mga kailangan nating ayusin. Palit L filter, air filter, palit yan. Tapos remap, ganun yung gagawin natin. Kung ako tatanungin nyo ano yung mga nagustuhan ko dito sa bike, unang-una ko sasabihin yung gaan niya. Alam nyo naman kaya tayo nag naked bike muna kasi nga kaka-operahan lang kaka-opera lang sa atin. Ganda ng kulay kaya medyo hirap pa talaga tayo magkikilos, magtutulak and all. Hindi naman sa ngayon kaya naman na, kaso syempre effort pa rin lalo na pag mabigat, tulak-tulak, atras-atras, talagang may mararamdaman kang kirot. Pero dito sa bike na to mga brokies, I think this is just like nangiipit. Wala ko nangiipit yung bus parang ano to 200 kilos lang or less. Ano niya, effortless yung pagkilos-kilos dito. Sobrang gaan ng bike na talagang talagang magaan siya. Parang ka nagda-drive ng MT-07, ganun. If you're talking about the weight, we all know naman lahat ng big bike pag umaandar na yan, gumagaan yan eventually. Pero ito, basta sobrang gaan na nakaka-enjoy gamitin. Ganun siya. Tapos kahit atras, abante, tutulak mo, hindi siya ganun kahirap, di ba? Ito, if you're gonna use it sa traffic, since magaan siya, hindi mahirap. Kung ikaw medyo mayabang nga, gusto mo pang everyday palagto, di ba? So this is a 1301cc na motor. Kung tatanungin nyo ako, mainit ba siya? Palag sa traffic to mga brokies, yun ang aking masasabi. Madali siya i-maneuver sa traffic, it's magaan. And not just that, syempre hindi ganun kabilis tumaas yung temperature na. Now if you're wearing like riding pants, yung legit na riding pants, hindi mo ramdam yung init. Kumbaga minimal, tolerable yung init, hindi nakaka-stress. Pero pag naka-skinny jeans ka o yung mga normal na pantalon lang, doon ang problema, talagang mararamdaman mo yung init.
Kasi open na open yun mga brokies eh. Kaya yun, mapapaano ka talaga. Yun. Ay sa dulo. Go! So kumbaga in short, palag sa traffic to mga brokies. Hey! Kung ako tatanungin nyo sa gas consumption, wag na, kasi hindi natin nakakalculate to. Okay? Ganito lang mga brokies, as I've said sa mga past videos ko, may fuel gauge siya. So kumbaga ako, mas conscious ako sa kung may gas pa ba ako or wala. Pero hindi ko alam kung mas mataas ba siya kaysa kay ganito, kaysa kay ganyan. Hindi ko sure. Sarap boy! Woo! What else? So ito, since brand new natin nakuha, bear na bearing unit, kamusta ba ang parts? Well, yung technically yung sa parts, meaning yung aftermarket, mga slider, ganyan-ganyan, yung mga pinagkakabit natin, kahit 2016 model, may nakukuha pa naman, may nabibili pa. Again, I got my accessories from Gear Off. Even naman sa KTM BGC, may mga accessories pa rin naman siya. So, kung ako tatanungin nyo, okay pa ba ang parts nito? Meron pa rin nakukuhanan. Diba? Dito kasi gagawin, i-check lahat, tapos change oil, palit oil filter, I think. Madali lang naman mag-source. Kunwari wala sa KTM BGC, may nakukuha na naman like Garage Point, Manila or Gear Off. So palag-palag pa. Na-enjoy ko yung bike, yun ang aking masasabi. Yeah. Tsaka kung tatanungin nyo, bibenta mo ba yan? Baka mahirapan tayo magbenta nito kasi medyo napagaso sa accessories eh. Tsaka sa naked bike kasi parang ito yung bagay na bagay sa akin ngayon. Kasi nga, ano na, with the condition that we have right now, kaya namang rumatrat or alam mo yun, magmotor, kaso hindi pa tayo pwede magyuko-yuko muna, mga ganyan. So mahirap. Wala ka pala eh, takot eh. Ano Maki? Pasok mo. Ay wala, lumuwag na. Nakakonect pa ba tayo? Enjoy itong bike na to. Yun ang ano po masasabi ko dito. Ba ano nito, pinaka ayoko dito sa motor, simple lang, walang quick shifter tsaka auto flip, kasi doon ako nasanay eh. Pero may aftermarket naman eh. So kung gugustuhin, palag naman, magkakaroon naman. Ingat broken natin. Ano pa ba? Yung sa modes naman, 3 lang yung modes niya, pero I think that's enough. Hindi lang talaga siya kasing alam mo yung katulad nung iba na sobrang dami ng mode. Makakalikot mo, pwede mong baguhin yung ganito, pwede mong baguhin yung ganyan. Ito basic na basic, pero hindi naman siya issue for me. Kasi sa akin, ayoko rin naman nung sobrang makakalikot ako. Hindi naman ako ganun eh. Okay na ako dun sa rain,
street or sport, goods naman na ako sa ganun. Siyempre, hindi lang siya katulad ng mga iba na pwede mong kontrolin yung throttle response, yung pasok ng power, pwede ganito, from 1 to 9, ma-adjust mo yung mga ganun. Hindi lang siya ganun. Again, this is a 2016 model, pero hindi naman siya iwan na iwan, diba? So, yun. Goods na goods tayo sa bike ngayon. Kayo, comment down below what you think of this bike. Syempre, kamusta ba? Yung tunog, maingay talaga siya mga brokies. Alam nyo naman na yan. V-twin to, talagang pag ginabitan mo ng CRT, wasak na wasak talaga yung tunog niyang boy, as in. So wala na tayong palag dun. Pero na-enjoy ko siya. Ako gusto ko kasi sa motor yung tipong pag parating ka, mapapatanong sila, "Uy, ano yun? Ano yung motor na yun? Motor ba yun? Helicopter o grass cutter?" Chay lang. Pero diba, mas maganda pagkakaiba. Tsaka wala akong nakikitang naka-super doon kasi. I mean yung talagang active na active pag-ride, parang wala akong nakikita masyado. Kasi wala pa nga ako nakakasabay. So syempre, hindi ka man magsa-stand out. Kakaiba naman. Kakaiba yung datingan mo, di ba? Gusto natin yun, syempre, mayabang tayo. C5! Baka magbaklas na ako ng GoPro mga brokies kasi umulan na ata eh. Tatabi ako sa gilid, magtatanggal na akong GoPro boy Mukhang maliligo na naman tayo pa uwi. So samahan nyo mga brokies sa susunod na vlog kasi babalik tayo ng KTM BGC. Magpapa-change oil tayo. Sa mga nagtatanong, ano pala to? May 2-year warranty pa to sa KTM since this is a brand new unit. Kahit 2016 model siya, meron pa rin. Which is goods na goods, diba? Dala ako sa gilid So yun lang mga brokies, looking forward to more adventures with this bike. Sana maging okay ang lahat dito sa motor na to. Wala naman sana maging problema. Enjoy natin siya. Solid. Nakaka-enjoy. Napakasarap gamitin itong motor. Kaya nga sobrang dilim yun. Tignan mo nyo mga brokies sobrang dilim. So that's it for a vlog for today. Again, ano ba yung outro ko? Putik, nakalimutan ka na. If you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button. Then syempre, so if ever we have new uploads, ma-inform kayo agad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. So yun lang mga brokies, kumain tayo at magparami. Peace out.